Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, muli sa ating episode na ito, babalik tayo sa panalangin. Bakit at paano tayo manalangin? Sinabi ng ating Panginoong Hesus, kumatok kayo at kayo ay bubuksan. Maghanap kayo at kayo ay maghahanap. Makakahanap po. Idinagdag pa ng Hesus na kung ang isang ama na katulad nating tao ay marunong magbigay sa mga anak, ano pa ang Panginoong ating tagapaglikha. Nilikha tayo ng Panginoon hindi upang pahirapan, kung hindi upang mailigtas tayo. At ito nga ang dahilan kung bakit ang anak, ang tunay na Diyos, nagiging tunay na tao upang dadala ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga kapatid sa kaharian ng Ama sa kalangitan. Ito ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. At dahil isa siyang Diyos, tunay na Diyos at tunay na tao, bilang isang tao, hindi siya nagkakasala at hindi siya sinungaling. Kaya alam ng Jesus kung ano ang kanyang mga sinasabi. Sapagkat ang Diyos hindi sinungaling. Ang Diyos nagmamahal, hindi nagpaparusa. Ang Diyos nagpapatawad, hindi nagtatakwil. At paano natin makaugnayan? Paano natin makausap ang Diyos? Paano natin maibigay sa Kanya ang ating pagdakila, ang ating pagsamba, ang ating pagpapasalamat, at ang ating papuri sa Kanya sa panalangin, sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga lamang, tao nga lamang tayo, makasalanan tayo. Minsan, sa konting bagay, sa konting paghihirap, sa konting problema, itinatakwil natin ang Diyos. Atin siyang sinusumbatan kung bakit ginawa pa niya tayo. Manalangin tayo, mga kagabay. Tayo, hindi naman tayo isang banal na tao. Ordinaryo din tayo. Ngunit kung pag nilay-nilayan natin ang ating mga nagagawa, ang ating mga natatanggap at ating hindi natanggap, mapagtanto natin, malaman natin na ang Diyos nandyan lamang, katabi lamang natin, nakahandang tumulong sa atin at nakahandang din ang ating mga panalangin. Dumanas man tayo ng matinding dagok sa buhay, gaano magkahirap ang ating tatahaking landas, nandyan ang ating Panginoon. Tumawag tayo sa Kanya, kumatok tayo sa Kanyang puso, magmamakaawa tayo, makiusap tayo. At ulitin natin sa panalangin itinuturo sa atin ng Panginoon, at talagang makikita natin sa kabuuan na isang totoong panalangin ang Ama namin. Kung tayo
ihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Sa panalangin yan, ating nabanggit, patawarin mo kami sa aming mga sala. Gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Sa madaling salita, bago natin ihingi ng kapatawaran ang ating mga pagkakasala, napapatawad natin ang mga nagkakasala sa atin. Lalapit tayo sa Diyos na malinis ang ating puso. Lalapit tayo sa Diyos na nagtitiwala at nananalig tayo sa kanyang pagkamaawain, sa kanyang pagkamaunawain, sa kanyang pagpapatawad. Bagamat mababasa natin sa banal na aklat na may mga pagkakataon na nagsasabing si Jesus na isang Diyos, marunong din pa ng magalit, makatwiran ang kanyang pagkagalit. Dito natin naipakita ang kanyang pagka-Diyos. Dito niya naipakita ang kanyang pagka-Diyos. Sapagkat ipinakita din niya ang kanyang damdaming isang tunay na tao. Manalangin tayo. Magpapakumbaba tayo sa ating panalangin. Magkaroon tayo ng isang pusong marunong magpapasalamat. Matanggap man natin o hindi pa ang ating mga hinihingi sa Diyos, magpapasalamat na tayo sa Kanya. Nakakalungkot nga lamang na kung kailan tayo masakit, kailan tayo nangangailangan, kailan tayo manghihina, saka tayo lalapit sa Diyos, ngunit kulang sa pagtitiwala. Minsan ang ating panalangin masyadong personal. Tulad halimbawa ng ating paghingi para magkaroon tayo ng mga personal na mga matatanggap galing sa Kanya. Tulad ng pagpasa sa examination, tulad ng pagkakaroon ng isang magandang bahay o maraming sasakyan. Hindi ito ang tunay na panalangin. Ang tunay na panalangin ay yung panalangin ng nanghihingi tayo na kasama natin ihingi o kasama natin iala din sa Kanya ang ating kapwa. Sabi nga ng ating Panginoon, ang dalawa o higit pang nananalangin, siya ay nasa gitna. Sa madaling salita, itinuro ng Panginoon na panalangin ay isang komunidad, isang pangkalahatan. Hindi iisa lamang. Ayaw ng Diyos ang magiging sakim tayo, makasarili tayo. Ang gusto ng Diyos, marunong din tayong magbigay. Pagbigyan tayo ng Diyos upang magkaroon tayo at magkapagbigay tayo sa ating kapwa. Ang sino mang nagbibigay sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nagbibigay sa akin, ang sabi ng Diyos. At ang sino mang hindi nagbibigay, hindi tumutulong sa kanyang kapwa, lalo na sa isang mahirap, hindi tumutulong sa akin, hindi nagbibigay sa akin, hindi nagmamahal sa akin. Kaya mga kagabay, manalangin tayo. Mag-iusap tayo sa Diyos, hindi lamang para sa ating mga sarili, kung hindi para na rin sa ating kapwa. Dahil sa ang sino mang hindi magmahal sa kapwa, hindi nagmamahal sa Diyos. At ang sino mang nagmamahal sa Diyos, sino mang nagmamahal sa kapwa, nagmamahal sa Diyos. Gawin natin gabay ang panalangin Ama namin. Hindi Ama ko, Diyos ko, Panginoon ko. Panginoon namin, Panginoon nating lahat.